Kakapasok lang, good news, heto na. Supreme Court nagsalita na. Ito ang inaantay ng taong bayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito, good news. Ayan, good news. May announcement ang Supreme Court through their spokesperson. Mga Ayan, syempre bago natin ituloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Na petisyon na tungkol sa national interest ng mamamayang Pilipino. Meron ng aksyon ng Supreme Court. May mga pahayag na tungkol sa may petisyon laban sa Maharlika Investment Fund. Yung petisyon tungkol sa BISCAM o GAA of 2025. Pakinggan natin itong announcement ng Supreme Court. The Supreme Court en banc during its session on January 28, 2025 acted on this case. Aquilino Pimentel III, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, and former Bayan Muna representatives Carlo Zarate and Ferdinand Gaite versus the Honorable Lucas L. Bersamin, the Honorable Benjamin E. Jokno, Senate of the Philippines, and the House of Representatives. Petitioners challenged the validity of Republic Act number 11954 or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 and requested a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. The Supreme Court pleaded the Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, and Development Bank of the Philippines as respondents in this case. The Supreme Court directed them to file the respective comments within a non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court... Okay, so yun ang una. Ayan, nakakatuwa naman, no? Yung Supreme Court talaga is talagang nakikita natin na para talagang walang kinikilingan. Yan yung tunay talaga na justice para sa atin, no? Nakakatuwa. Sana magtuloy-tuloy yung ginagawa nilang ganyan. Siyempre, wag lang sana sa simula lang. 'Di ba? Kasi, dapat naman talaga, hindi lang yung kay BP Sara yung naku-question. Dapat naku-question din yung ibang issue na nangyayari sa, alam nyo na, mga katunay, 'di ba? 'Di ba? Dapat pati yan. No? Dapat kung merong isinasampa sa kanila, dapat kung merong inaakusa sa kanila, dapat sagutin din nila yun. Kasi si VP Sara, gustong-gusto nila sumagot sa mga inaakusa kay VP Sara. Dapat pati yan sinasagot din nila. 'Di ba? Hindi pwedeng puro VP Sara lang. No? Kasi ang dami talaga. Ito yung sinasabi natin na maraming problema ang bansa natin na kinakaharap. Lagi lang nakatutok sa mga Duterte. Pero eto, lumalabas yung mga problema. 'Di ba? Gaya nito. No, yung Supreme Court ay nagiging transparent. Yan yung tunay na transparent. 'Di ba? Yan yung gusto nating makita. Yung mga transparent talaga. Matagal na itong petition na ito kasi si Secretary Jokno pang nasa finance noon. So ngayon lang binigyan ng utos ang mga respondents na magbigay ng comment. At least gumulong na. Kasi Maharlika Investment Fund Act that was 2 years ago. Yung pera natin doon. Ano ba yung Maharlika na yan? Hindi si Ma'am Maharlika, no? Si Ma'am Maharlika, yun, okay yun. Ko doon, idol ko rin yun si Ma'am Maharlika. Ano ba tong Maharlika Fund na to? Parang parang, alam ko lang siya, Maharlika Fund, pero ano ba naging impact nito sa mga Pinoy? Di ba, sa taong bayan? Ano ba ang naging credits nito? May naitulong ba to? Di ba? Parang tinayo lang yung Maharlika Fund, parang wala naman ding nangyari. Yun. 250 billion ata. Walang nangyayari. So, salamat naman sa Supreme Court at inaksyonan nila itong petisyon ni Senator Pimentel na invalid yung o unconstitutional yung Maharlika Investment Fund Act. Salamat. At ito na. Unti-unti nang gumagalaw ang Supreme Court. Next na petisyon. Also set the oral arguments for this case on April 22, 2025, Tuesday, 2:00 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 26, 2025, 2 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, the Supreme... Okay, April 22. Yun ang oral arguments tungkol sa Maharlika Investment Fund. So, sana
magbunga ito ng positibong desisyon ng Supreme Court. Oh, sana may maganda talagang mangyari, no? May maganda talagang resulta yung ginagawa nilang aksyon. At wag sana masayang. At kung ito ay nasimulan, 'di ba? Sana hanggang katapusan nito, no? Sa kapakanan ng subaybayan natin yan, mga katunay. Ng Pilipino. Next, yung petition ni Atty. Vic Rodriguez. Court en banc during its session today, February 18, 2025, acted on the following matters. In the case of Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives, Senate of the Philippines, and Executive Secretary Lucas Persimin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act Number 12116 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 or the GAA. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. Okay. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court set the oral arguments for this case on April 1, 2025, Tuesday, 2 o'clock p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 28, 2025, 1 o'clock p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, in the... Okay, so April 1 naman, no? Ang oral arguments doon sa petition sa Biscam. April 1? So yung una kanina, April 22, oral arguments, petition sa Maharlika Investment Fund Act. Okay, kaibigan. Yan, dapat sagutin nila yan. Di ba? Dapat talaga is yung mga nangyayaring paratang din sa kanila is dapat isinasagot din. Dapat talaga, hinihintay ng mga taong bayan ang magiging resulta nito. Lahat ng mangyayari. No? Kung ginaganyan na sila si BP Sara, may karma din na umaabot sa kanila. Di ba? Hindi lang talaga kaya kitang-kita natin na hindi lang talaga kay VP Sara yung problema. Para sa akin, wala namang problema sa VP Sara, wala namang problema ang mga Duterte. 'Di ba? Yung mga hindi nila ginagawa is yun ang ibinibintang sa kanila. At yung mga gumagawa talagang yun minsan ang mga nagbibintang sa kanila. 'Di ba? Pasensya na sa salitang ganun. 'Di ba? Pero wala naman tayong binabanggit. 'Di ba? Bahala kayo sa buhay, bato-bato sa langit, tamaan na 'yung wag magalit. 'Di ba? Diba? Kasi, bakit ang mga Duterte ay minamahal ng ganito ng tao? Hanggang ngayon, binibigyan ng suporta. Maraming taong sumusuporta sa kanila. Kasi, alam ng mga tao na talagang wala naman silang ginagawang masama. At yung ibinibintang sa kanila, hindi naman talaga nila ginagawa. Diba? Hindi naman kasi nila pwedeng pagbintangan yung mga Duterte na mabababaw, na kaso lang. Yung mabababaw na bintang lang. Siyempre, kung may ibibintang sila sa mga Duterte, kailangan yung mabibigat para ka-impeach, di ba? Katulad na nangyayari ngayon. Pero eto, yung nangyayaring ibang problema sa bansa natin. No? Bakit ito hindi nila makita? Hindi matutukan. Di ba? Kaya ang nangyari is syempre, kumilos na dito. May kumilos na at nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Pero, ang iniisip ng iba, wala, pamumulitika lang yan. 'Di ba? Ayaw lang nilang para malihis yung impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Kaya nga 'di ba? Kayo din ganun din ang ginagawa nyo. 'Di ba? Kaya nyo gustong-gusto, no? Kaya nyo gustong-gusto na paano natin sasabihin 'to? Kaya nyo gustong-gusto na i-impeach, si VP Sara is para malihis kayo sa mga isyong ganito. Diba? Parang ganun din. Kung ano yung ginagawa nyo kay VP Sara, ganun din ginagawa nyo. Diba? Walang pinagkaiba. Pasalamatan natin ang Supreme Court sa kanilang mga desisyon. Mabilis na ang desisyon ng Supreme o yung action ng Supreme Court maganda. Tungkol sa mga petition concerning interest ng mamamayang Pilipino. Tungkol sa... Kaya mas maganda to Talagang nakapiring ang katarungan. Tama ba yun? Di ba nakapiring yun? Di ba yung katarungan? Ibig sabihin, pag nakapiring, is walang pinapanigan yun. Walang tinitignan. No? Na kung sinong malakas na tao na dapat panigan. Halimbawa, ikaw nasa pwesto ka. Hindi kita kailangan panigang kita. Itong mga taong to wala sa pwesto, kailangan di ko panigan. Maganda yung ganun. Na walang pinapanigan. Di ba? Nakapiring ang katarungan. Di ba? Petition na isinampa ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab laban sa 2025 national budget. Gumulong na po ang proseso
nag-set na po ng petsa ang Supreme Court para sa pagdinig nitong petition na ito. Okay, si Optic Politics, meron siyang post 22 minutes ago. So bago-bago pa, sabi niya, breaking news. Korte Suprema diringgin ang petisyon laban sa GAA 2025. Ayan. Tinakda sa April 1, 2025 April 1. ang oral arguments kaugnay sa petisyon na nagpapadeklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. So, may petsa na. So, Ayan na, may petsa na. Magkakasubukan na. Yung delay. February, March, April. Sige na lang. Mamaya, parinig ko sa inyo, ongoing ang live ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Sabi niya, namumuro na ang GAA ni Marcos. Parinig ko mamaya. So, bagbasa lang tayo ng mga comments. Namumuro na? Estrelleta Humilde, sabi niya, Ayan. God is not sleeping. Miracle for the Supreme Court, for love of the country and its constitution, for the people, by the people. Si Berlito Ablin, it is part of due process to give ample time for the respondents to prepare. This is to avoid miscarriage of justice, unlike the impeachment process of Inday Sara, where it was done in haste, just like a kangaroo court that the Makabayan Bloc are familiar with. Eto nga, 'di ba? Maganda yung ginagawa. Legal na paraan 'yan. 'Di ba sa Supreme Court pinapadaan? Parang kay VP Sara nga hindi, parang 'di ba? Parang sila lang gustong magdesisyon eh. 'Di ba? Kaso nga lang pagdating sa Senado, talagang inisnab lang ng Senado. 'Di ba? Sana nga, 'di ba? Yung sinasabi natin, magtuloy-tuloy sana. 'Di ba? Yung ginagawa ng Supreme Court. No, dapat magkaroon talaga sila ng patas, no, para managot ang dapat managot. Veda Inarle, sabi niya, ano ba yan? Ubos na ang pera bago pa mag-hearing. There should be a restraining order for the budget release. Joseph Montilla, if GAA is proven unconstitutional, BBM should step down. Anthony Añonuevo, paano pagpabor kina Atty. Vic? Re-enact budget? Paano yung napamigay na ayuda galing sa insertion? In one day, laki ng bigayan, yung 1 month mahigit. Pa kaya, dapat ba may TRO na sa pag-distribute ng AKAP? So yun po ang question kung tagal pa. April, baka ubos na yung AKAP. Kasi nakakabuisi talaga yung ayuda na yan eh. 'Di ba? Kita mo talagang wala namang pandemic, walang matitinding kalamidad sa atin, walang 'Di ba? Bigay sila ng bigay ng ayuda, hindi pong ginagawang batugan lahat ng Pilipino. Parang iniisip ko dun parang ginagawa niya namang mukhang pera at mukhang sardinas at mga ang mga tao. 'Di ba? Kasi pwede kang mamigay ng ayuda doon sa mga emergency use. Pero kung mga ganito lang na pinamimigay mo yung ayuda, pera ng taong bayan is winawalda sa ganun, is mali yun. Kung paano magkaroon tayo ng emergency, di wala tayong mahuhugot. 'Di ba? Hindi mo kasi masasabi ang panahon ngayon, hindi yung waldas ka ng waldas. 'Di ba? Kailangan marunong kayong mag-isip. Sana nga ganun kayo, marunong kayong mag-isip. 'Di ba? Kaya nangyayari dahil sa ginagawa niyo yan, parang hindi kayo marunong mag-isip. Hindi niyo iniisip yung future, ang iniisip niyo lang yung present. Ang iniisip niyo lang paano ako magiging mabango sa tao, kailangan maging mabango ako. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, lumalaki yung mga budget ng mga ganyan para patuloy pa rin yung mga ayuda na yan, mga ganyan. Ako, Mariosep. Gagamitin na yan para sa eleksyon Boyet Pari Abras, sabi niya, dalangin ko na sana maging patas ang SC alang-alang sa bansang Pilipinas. Ako, taas ang respeto ko sa SC. Umaasa ako na patas ang pagdinig. Delia Banzales, sana nga, sana. April Fool's Day. I hope we won't be fooled. Minsan na tayong nabulo. April 1, no? April 1, sakto pagpasok ng Fool's Day. Sana hindi April Fool's Day yun. Joseph Damian, hindi ang impeachment ni BP Sara kasi ang breaking news din ng SMNI. Panawagan ng SE sa House of Representatives. Okay. Pumool Jenly,
bakit mas inuna pa ang impeachment kaysa dito na mas ito ang importanteng malaman ng sambayanan? Ay talagang uunahin talaga nila yung impeachment dahil sinasabi ko nga, no, hindi nila kailangan paabutin si VP Sara. Kung sakaling makalusot sila, 'di ba, na matanggal si VP Sara, is malaking credit sa kanila yon. Pero sa taong bayan wala. Talagang dapat talaga ang inuuna itong problemang to. Dahil taong bayan, pera ng taong bayan yan, yung mga budget na yan, yung mga baygang, mga blanco na yan. Diba, kailangan magkaroon tayo ng kasagutan, may karapatan tayong mag-reaction dyan at alamin talaga ang totoo. Diba? Kasi pera natin, diba, buwis yan eh. No, galing sa bulsa ng taong bayan yan. Dapat yan talagang inuunang problema. Kaso hindi. Ang inuuna nila si BP Sara. Diba? Hindi nila pinag-uusapan kung hindi pa sila sampahan ng ganyan, diba? Hindi pa mapag-uusapan yan. Pero ngayon parang dinededma lang din nila eh. Parang baliwala sa kanila. Ay nako. Marilo Halyorena, ang tagal kung sila Orada. Jose Ku, hoy, ba't ang tagal? Yan nga ang isang tanong. April 1 pa eh. No, Na-influensyahan na ba ang SA? Mga mamayang Pilipino ang makakalaban ninyo. Jemel Mangkaw, April 1, ubos na ang budget niyan, nabulsa na ni... Okay, to me, happy na ako niyan. Gumugulong. Hindi katulad nung... Pero para sa akin, no, katulad dito, sinabi niyo, happy to me. Sinasabi nila, bakit April 1 ang tagal? Pero sa akin, kung ganyan na, kahit April 1, basta gumugulong, no, yung hustisya. Pero kung mapapadali pa, kasi nagmamadali sila na ma-impeach si BP sana. O, ito, madaliin din natin. Ganun na rin. Diba? Parang madalian ang gusto nyo. O, diba? Last year, yung 2024, meron ding petisyon na i-declare na unconstitutional. Parang walang nangyari. Correct me if I'm wrong. Napanood ko kanina si Attorney Vic Rodriguez, yun na namumuro. Anong ibig sabihin ng namumuro? Kung sa bingo pa, malapit ka nang mag-bingo, isang numero na lang mapuno. Yung ano mo, bingo ka na. Bingo yun. na. Kaya, yun namang impeachment ni BP Sara, dalawang petisyon na ang nandyan sa Korte Suprema. Ang isang petisyon, yung nauna, asking the Supreme Court na i-direct ang Senado na simulan na agad-agad ang impeachment trial. Ba't sila nagmamadali, di ba? Dapat din natin madaliin na rin, no? Pag ganyan. Huwag na April 1. Pero okay na rin yun. April 1, at least gumugulong. Kanina, today, pinag-usapan na sa NBank ng Supreme Court. So malalaman natin bukas makalawa ano ang napagkasundoan ng mga maestrado. Ngayong araw din, nag-file ng petition si Attorney Torion at tatlo pang abogado from Mindanao, asking the court to issue TRO, Temporary Restraining Order, ipatigil naman ang impeachment ni BP Sara. So yan po, dumarami ang trabaho ng Supreme Court. Madami. Halos lahat ng stress napunta na sa Supreme Court. Last bastion of justice sa ating bansa. Ulitin ko, mataas ang tiwala ko, mataas ang respeto ko sa ating Supreme Court. Kaya wag po tayo mag-alala. Sana, medyo mabagal na lang. Kaya lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.